Isang mapagpalang araw sa ating lahat ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo ay nasa unang aklat ng Samuel, ang ikasyam na aklat ng Lumang Tipan. At dito nga po makikita natin na ang aklat na ito ay nasa panahon ng paglipat mula sa panahon ng mga hukom patungo sa monarkiya ng Israel, no, or sa panahon ng mga hari, no. Ang bayan ng Diyos ay nasa spiritual na panghihina ang mga panahong ito, no. Ang kwento ni Hana ay hindi lang personal, ito ay simula ng plano ng Diyos para magbangon ng isang propeta na si Samuel. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po yung muling nagpapasalamat at nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Lord God, samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ikaw nawang aming maluguran at mapapurihan. Ihanda mo ang aming mga puso at kaisipan. Buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, upang higit namin maintindihan, maunawaan ang lalim ng iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1. Sa Ramataim Sufim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim, ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Siya ay anak ni Jeroham at apo ni Elihu na mula sa sambahayan ni Tohu at mula sa angkan ni Zuf na Efrateo. Dalawang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Dito makikita po natin, no, yung isang lalaki na nagngangalang Elkana, no, na ang ibig sabihin po ng Elkana ay pag-aari ng Diyos, no. Siya po ay merong dalawang asawa, no. Mapapansin po natin bakit dalawa yung asawa niya, no. Si Hana, na ang ibig sabihin po from the word Chana, no, sa Hebrew word, na ang ibig sabihin ay biyaya. Pero bakit siya ay baog, no? Bakit hindi siya biniyayaan ng anak, no? Si Penina, na ang ibig sabihin po ay hiyas. Ang kanyang pangalan ay ibig sabihin hiyas. Subalit ito ay may mga anak. Ano po? Dito makikita natin na yung baog po ay from the word Hebrew word akara, no, na walang kakayanang mga anak. Yun po yung ibig niya sabihin. At makikita natin dito na yung paradox na ang biyaya from the name Hana ay tila walang biyaya, at samantalang ito namang hiyas from the word Penina ay merong bunga, no po. Dito pinapakita ng Diyos na hindi agad nakikita sa panlabas ang kanyang tunay na pabor. Ano po? May mga season sa buhay na parang kabaliktaran ng pangalan mo o ng calling mo. Pero hindi ibig sabihin walang ginagawa ang Diyos o wala ang Panginoon, no po. Verse 3, sabi dito, taon-taon pumupunta si Elkana sa Shiloh upang sumamba at mag-alay ng handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Tuwing mag-anog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito, gamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Dito makikita po natin, no, pumupunta sila sa Shiloh, na ang ibig sabihin ay kapayapaan, lugar ng kapayapaan, upang sila ay sumamba, no. Binibigyan ni Elkana si Hana ng dobleng bahagi, or tinatawag po yan na mana, achat, apayim, no, apayim. Dito makikita natin na pumupunta si Hana sa kapayapaan o sa lugar ng kapayapaan, pero ang dala niya ay sakit sa kanyang puso, no po. Tunay nga na ang totoong kapayapaan ay hindi sa lugar, kundi ito po ay sa presensya ng Diyos, no. Pwede kang pumasok sa simbahan na mabigat ang puso, pero doon ka babaguhin ng Panginoon. Verse 6, si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa 10 anak na lalaki para sa'yo? Ayan, so again, yung Penina,
which is also means hiyas, ay patuloy na nang iinis, no? Annoying siya. Nagbibigay siya ng emotional pain, no? Matinding pinoprovoke niya lagi itong si Hana. Ano po, no? Dito makikita natin na yung ang hiyas, no, which is also nangangahulog ang Penina, ay naging dahilan ng sugat, no? Hindi lahat ng mukhang maganda ay mula sa Diyos. Tandaan natin yan, no? May mga pinina sa buhay mo, pwedeng mga tao, sitwasyon, comparison, pero ginagamit ito ng Diyos para itulak ka papalapit sa Kanya, no? Verse 9, sabi po dito, minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana at nanalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataong nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin: Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahantog ko siya sa inyo at habang buhay na siyang nakalaan sa inyo, hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Ayan, so dito natin makikita, tumayo si Hana, no? Na nangangahulog ang biyaya or grace at siya yung nanalangin, no? Makikita natin dito yung maranat nepesh, no? Yung mapait na kaluluwa, no? Mapait yung kaluluwa, no? At saka makikita din natin dito yung vow, yung nanumpa siya, no, sa Panginoon, na kung bibigyan mo ako ng anak na lalaki, ipagkakaloob ko rin siya sa iyo, no? Sabi niya doon. Dito makikita natin na hindi lang siya humingi sa Panginoon, kundi hindi pa man tinutugon yung hingi niya, sinusurrender niya na ito sa Panginoon. 'Di ba? Kaya dito makikita natin ang tunay na panalangin ay hindi lang yung paghingi, kundi yung handang pagsuko. Ano po, yung blessing plus surrender ay tunay na relasyon sa Panginoon. Ayan, so verse 12, sabi dito, habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. No, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya'y nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito ay inakala ni Eli na siya'y lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo, tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Sabi niya, hindi po ako lasing, sagot ni Ana, hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Dahil dito, sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanyang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Ayan, so makikita natin dito po, no, si Hana, nung nililibak siya ni Penina, hindi siya gumante, no? Hindi siya nakipag-debate, hindi siya nakipag-away. Kundi pumunta siya sa templo, doon siya umiyak, no? Pagdating niya sa templo, umiyak siya. Napagkamalan siya ngayon ng lingkod ng Diyos na lasing. Imagine niyo po, sometimes, even yung mga leaders natin sa church, namamali sila ng paghusga, no? Hindi sharp yung kanilang discerning spirit, yung kanilang discernment, should I say. So, sometimes po nangyayari ito, no? Pero dito makikita natin na kahit na pangit yung naging tingin sa kanya ni Eli, na iparating pa rin ni Ana o ni Hana ang kanyang paliwanag sa maayos at mapagpakumbabang sagot. Ayan po. Kaya naman talaga, dito makikita natin, kinalugdan talaga siya ni Lord. Ano po? At makikita din natin dito kay Eli yung maayos na pagtanggap dun sa kanyang pagkahamali. At makikita din po natin sa verse 18, hindi pa man na-receive ni Hana yung kanyang panalangin, pero payapa na po siya na umuwi sa kanilang tinutuluyan. Ito po yan na kung ikaw ay nagtitiwala, nananampalataya sa Diyos, kung saan ka nanalangin, no? Meron ka panatagan kahit wala pang katugunan sa ating mga panalangin.
19. Kinabukasan, maagang-maaga silang sumamba kay Yahweh at pagkatapos ay umuwi sa Rama. Sinipingan ni Elkanah si Ana at dinilig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki, Samuel. Ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Imagine niyo po, no? Si Hana, ang label niya baog, no? Pero yung imposible sa tao, posible pa rin sa Panginoon. Ano po, so makikita po natin yan, dininig ng Diyos at hindi lang dininig, kundi tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. At dito makikita natin, Samuel ang kanyang ipinangalan. Ang pangalang Samuel po ay living testimony, no? Ito ang sagot ng Diyos sa kanyang luha, no? Kaya tandaan po natin ang iyong luha ngayon ay may future na pangalan, no? Or yung sagot, katugunan sa panalangin. Yan. So, verse 21, sabi po dito, pagkalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shilo upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Elkanah, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko muna ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadaling ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Elkanah, gawin mo kung ano ang inaakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya, naiwan si Ana at inalagaan ang kanyang anak. Nang lumaki si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shilo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. Ayan, dito po makikita natin, hindi agad isinuko ni Hana si Samuel, hinintay niya itong lumaki. At ng panahon na, ibinalik niya ito sa Diyos, no? Makikita natin ang biyaya, no? Yung Hana, yung name na Hana, ay hindi niya inangkin yung blessing, no? Kundi ipinagkatiwala niya ito sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung ano yung binibigay sa atin ng Panginoon, maging anak man yan, ministry, talento, kayamanan, tandaan po natin, hindi ito para angkinin, kundi ito ay para ialay sa Panginoon. Kaya kumbaga makikita po natin, no, kapag ang biyaya ay talagang ipinagkaloob sa atin ni Lord, makikita yung tamang relasyon kung paano natin ito isusurrender sa Kanya. Makikita din po natin dito, no, na ang kabutihan ng Panginoon kailanman ay hindi nalilate, no? Sa halip ay meron talaga siyang takdang panahon na ibinibigay. Nakakatuwa pong isipin na si Hana, napakatagal niyang inintay si Samuel. Subalit, nung ito ay pinagkaloob sa kanya ni Lord, hindi siya nagdalawang isip na ialay at ipagkatiwala sa Panginoon ang bagay na matagal niya nang hinihingi. Kaya sana po may natutunan tayo, pagpalain tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus ang papuri.